Ibinigay ko ang lahat, ang talino, ang pagod, at ang puso ko para sa pamilyang Reyes. Pero sa gitna ng marangyang buhay, isa lang pala akong kasambahay na may titulong asawa. Ninakawan ako ng tiwala, ninakawan ang kinabukasan ng anak ko, at ginawang bilanggo ng utang na loob na isang malaking kasinungalingan. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ako ang humahawak ng kanilang yaman. Ngayong gabi, titigil ang agos ng pera at magsisimula ang ulan ng inyong luha. Wala akong pakialam kung mag-unli raket pa si Liana para sa future ni Mia. Ang importante, matransfer na natin yung funds para sa penthouse mo bago ma-sold out. Don't worry babe, hindi mapapansin ni Liana yon. Masyado siyang busy magpakamartir sa mommy at sa akin para mag-audit ng sarili naming accounts. She's a financial expert, yes. Pero pagdating sa akin, bulag at tanga ang asawa ko. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na labaha na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Bawat salita ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng pag-ibig na itinanim ni Liana sa loob ng 7 taon. Nakatayo si Liana sa labas ng pintuan ng kanilang silid. Bit-bit ang isang tray ng paboritong luto niyang beef caldereta at isang maliit na cake para sa kanilang ika-7 anibersaryo. Ang bango ng sarsa na 3 oras niyang matyagang pinakuluan ay biglang naging amoy ng nabubulok na pangarap. Ang mga kamay niyang nanginginig sa pagod dahil sa sunod-sunod na overtime sa opisina para lamang mapunuan ang kulang sa college fund ni Mia ay mas lalong nanginig. Hindi dahil sa bigat ng tray, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumabog sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang sing-sing na ginto sa kanyang kaliwang kamay ay tila biglang naging isang napakabigat na kadena na sumasakal sa kanyang sirkulasyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang boses, ang sakit na nananatiling nakakulong sa pagitan ng mga nagngangalit na ngipin at nanginginig na mga labi. Napatingin siya sa ibabaw ng cake kung saan nakasulat ang Happy ika-7 Anniversary, my King. Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang ngiting punong-puno ng pait at sipayo. Ang king na pinagsilbihan niya, ang pamilyang inakala niyang kanlungan, ay isa palang mapanirang anay na dahan-dahang kinakain ang pundasyon ng kanyang pagkatao mula sa loob. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagpatak ng isang butil ng luha, mainit at makati, sa kanyang pisngi bago ito tuluyang sumama sa malamig na sarsa ng kaldereta. Ang bawat sakripisyo niya para sa biyenang si Doña Esmeralda, ang bawat gabing pinalipas niya sa pag-aayos ng mga gusot na financial records ng pamilya Reyes, lahat ng iyon ay itinapon lang ni Marco sa basurahan para sa isang penthouse at isang babaeng tinatawag nitong Babe. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang anak na si Mia habang ipinapakita ang kanyang alkansya. Nangangako na mag-aaral ng mabuti para maging isang doktor. At ang perang dapat ay para sa pangarap na yon ay ginamit lamang ng sarili nitong ama para pambayad sa kaligayahan ng iba. Huminga si Liana ng malalim. Isang hininga na tila ba huling hininga ng isang taong nalulunod. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang matigas na bato at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naging manhid, maliban sa kanyang isipan na biglang naging kasing talas ng isang bagong hasang kutsilyo. Bumalik sa kanyang pandinig ang huling sinabi ni Marco sa telepono. Bulag at tanga ang asawa ko. Tumingin si Liana sa madilim na sulok ng pasilyo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay unti-unting binalot ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung ang pag-ibig ang nagbulag sa kanya, ang katotohanan ang magsisilbing liwanag para makita niya ang daan palabas sa impyernong ito.
Gaano pa kaya katagal ang itatagal ng reyna sa loob ng palasyong gawa sa kasinungalingan bago niya tuluyang sunugin ang lahat ng tulay na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Reyes? Kaya ba ng isang pusong durog na muling bumuo ng isang plano na kasing tumpak ng mga numerong palagi inyang inaayos sa kanyang mga spreadsheet? Walang utang na loob. Iyan ang tawag sa taong marunong kumain pero hindi marunong magpasalamat sa nagpakain sa kanya. Kung hindi dahil sa apelyido ng mga Reyes, Liana, baka hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin kayo sa banig ng kahirapan ng tatay mo. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay parang isang malamig na hampas ng hangin na may dalang bubog. Habang maingat na inilalapag ni Liana ang mainit na tasa ng tsaa sa harap ng kanyang biyenan, naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang pamilyar na latigo na paulit-ulit na humahampas sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat latay ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi ng isang namumuong puot na mas malapot pa sa tsaa na kanyang isinisilbi. Nakatayo si Liana sa gitna ng kanilang marangyang dining room, suot ang kanyang apron na may bahid pa ng harina mula sa paggawa ng paboritong tinapay ni Marco. Ang bango ng bagong luto na sinangag at tuyo ay pumapailan lang sa hangin. Mga pagkaing siya ang bumili gamit ang sarili niyang sahod. Siya ang nagluto sa gitna ng puyat. Ngunit sa harap ng hapag na ito, isa lamang siyang palamunin sa paningin ng mga Reyes. Pinanood niya kung paano marangyang humigop ng tsaa si Doña Esmeralda, habang si Marco naman ay prenteng nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Tila walang naririnig, tila walang pakialam sa sipayong ibinabato sa kanyang asawa. Ang bawat tunog ng kutsara na tumatama sa porselanang plato ay tila isang babala, isang ritmo ng pang-aalipusta na matagal nang naging musika sa loob ng bahay na ito. Naramdaman ni Liana ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga daliri ay tila naging manhid habang mahigpit na nakakapit sa gilid ng tray. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang boses ni Marco mula kagabi. Ang pagtawag nito sa kanya na bulag at tanga. At bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na tinik na sumasakal sa kanyang dibdib, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng 7 taong pagkakabilanggo sa utang na loob na isinusumbat sa kanya araw-araw. Ma, kailangan ni Marco ng dagdag na kapital para sa bago niyang venture, at dahil ikaw naman ang humahawak ng mga accounts natin, pirmahan mo na itong authorization letter para ma-withdraw ang natitirang savings sa joint account nyo. Isama mo na rin ang pirma mo para sa collateral ng lupa mo sa probinsya. Ang utos ni Doña Esmeralda, ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila isang lawin na naghihintay ng kanyang biktima. Tumingin si Liana kay Marco, naghihintay ng kahit katiting na pagtatanggol, ngunit ang kanyang asawa ay tumingin lang sa kanya nang may halong inip. Gawin mo na, Liana. Huwag mo nang pairalin ang pagiging madamot mo. Isipin mo na lang ang 5 milyong piso na ibinayad namin sa bypass sa surgery ng tatay mo noong nakaraang taon. Utang mo ang buhay niya sa amin. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang mariing sipa sa kanyang sikmura. Ang utang na loob, ang tanikalang ito na naging dahilan kung bakit siya nanatili, kung bakit niya hinayaang tapakan ang kanyang dangal. Nang matapos ang almusal, dahan-dahang pumasok si Liana sa study room ni Doña Esmeralda para linisin ang mga kalat. Ang kanyang mga galaw ay tila isang anino. Walang tunog, walang bakas. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, napansin niya ang isang itim na folder na bahagyang nakalabas sa ilalim ng isang tumpok ng mga luma at maalikabok na dokumento. Dala ng isang kakaibang kutob, binuksan niya ang folder. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan. Doon,
Sa pagitan ng mga opisyal na dokumento ng ospital, nakita niya ang tunay na billing statement ng kanyang ama, ang bypass surgery na sinasabi nilang nagkakahalaga ng 5 milyong piso ay isa lamang palang maliit at simpleng operasyon na nagkakahalaga ng kulang sa 50,000 piso. Ang lahat, ang drama ng panghihiram ng pera, ang bawat luhang ibinuhos niya sa pasasalamat, ang bawat taon ng pagsisilbi niya bilang kabayaran ay isa palang malaking panlilinlang. Nabitawan ni Elena ang folder. Ang bawat piraso ng papel ay nagkalat sa sahig, tila ba mga pira-pirasong pangako na tuluyan ng nawalan ng saysay. Ang kanyang buong mundo ay tila biglang tumigil sa pag-ikot. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga tainga at ang kanyang gipit na hinhina. Tiningnan ni Liana ang kanyang sariling mga kamay na nanginginig sa matinding galit at panlulumo. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang bawat sipayong tinalikuran niya para lamang sa kabutihang loob ng mga Reyes ay isa palang maruming laro. Isang malaking kasinungalingan na sadyang binuo para gawin siyang isang alipin sa sarili niyang tahanan. Ito na ba ang hantungan ng kanyang pagiging matatag? O ito pa lang ang mitya ng isang apoy na hinding-hindi na nila kayang apulahin? Paano nga ba magagawa ng isang pusong niloko at kinasangkapan na muling bumangon mula sa hukay ng pagtataksil? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo, Liana? Isang asawa o isang robot na tagabilang ng pera ni Marco? Masyado ka kasing kampante sa titulo mo, pero hindi mo ba naisip na kaya ka lang niya pinananatili sa bahay ay dahil kailangan niya ng libreng calculator para sa mga utang niya? Sa kama namin, ako ang reyna, habang ikaw ay nananatiling alipin ng mga numerong wala namang halaga sa kanya. Ang bawat salita ni Sasha ay parang isang kumpol ng matatalas na karayom na sadyang itinutusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Liana. Nakatayo ang dalawang babae sa gitna ng isang mamahaling department store. Pinaliligiran ng mga nagagandahang damit at pabango na tila ba naging amoy ng lason sa pandinig ni Liana. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mall ay tila nanunuya sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang mga buto. Sa mga kamay ni Sasha, nakasukbit ang isang kulay kremang Hermes bag. Ang bag na ang halaga ay katumbas ng 3 taong tuition fee ni Mia sa daycare. Ang bawat paghaplos ni Sasha sa mamahaling balat ng bag ay tila isang mariing sampal sa mukha ni Liana, isang paalala na ang perang pinagpuyatan niya sa pag-overtime bilang financial consultant ay hindi napupunta sa kinabukasan ng kanyang anak, kundi sa luho ng babaeng itinuring niyang parang sariling kapatid noon. Naramdaman ni Liana ang dahan-dahang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding pait na tila sumusuka sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay tila naging manhid habang mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang lumang leather bag na may bahid na ng pagkasira sa gilid. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumasakal sa kanyang dibdib, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong ibinigay niya para sa pagkakaibigang traidor pala. Sasha, ang ganda ng bag mo. Bagay na bagay sa iyo ang perang kinuha mula sa pangarap ng anak ko. Ang mahinahong tugon ni Liana. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong na nanggagaling sa kailaliman ng isang naghihingalong puso. Sana ay sapat na ang init ng balat ng bag na yan para takpan ang dumi ng konsensya mo kapag natutulog ka sa gabi. Isang mapait at malakas na tawa ang lumabas sa mga labi ni Sasha. Ang tunog nito ay tila isang mapanirang ritmo sa gitna ng katahimikan ng paligid. Inayos ni Sasha ang kanyang buhok at tumingin ng puno ng pangmamaliit kay Liana. Konsensya, Liana. Sa mundo ni na Marco at Doña Esmeralda, ang konsensya ay para lamang sa mga mahihina at uto-uto na gaya mo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na namin ang pirma mo sa mga huling papeles ng collateral,
Baka bigyan pa kita ng barya para sa pamasahe niyo ni Mia paalis ng mansion. Hindi kumibo si Liana. Sa halip kinuha niya ang kanyang telepono at tila may tinitingnan na mahalagang mensahe. Sa ilalim ng kanyang matatag na anyo, ang kanyang isipan ay mabilis na gumagalaw na parang isang bagong hasang kutsilyo. Habang nagsasalita si Sasha, dahan-dahang inilabas ni Liana ang isang maliit na box ng mamahaling pabango na binili niya kanina para kay Marco bilang tsokloob. Sige Sasha, i-enjoy mo ang oras mo ngayon, ang sabi ni Liana habang iniabot ang box kay Sasha. Pakibigay na lang ito kay Marco kapag nagkita kayo mamaya sa penthouse nyo. Sabihin mo galing sa asawa niyang calculator. Isang maliit na regalo para sa bago niyang venture. Nang makuha ni Sasha ang box, hindi niya napansin ang mabilis na pagkilos ng mga daliri ni Liana sa gilid ng box. Nakatago sa loob ng eleganteng packaging ang isang maliit na tracking chip at isang digital bug na magsisilbing mata at tainga ni Liana sa bawat transaksyong gagawin ni Marco at Sasha. Bilang isang financial expert, alam ni Liana na ang pinakamabisang paraan para pabagsakin ang isang kaaway ay ang alamin ang bawat galaw ng kanilang pera at bawat bulong ng kanilang kasinungalingan. Pag-alis ni Sasha, naiwan si Liana na nakatayo sa gitna ng mall. Ang kanyang anino ay tila isang madilim na siluheta sa makintab na sahig. Ang bawat pagtama ng takong ng mga taong dumadaan ay tila isang countdown para sa pagsisimula ng kanyang laban. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa isang malaking salamin. Ang Liana na laging nagpaparaya at sumusunod ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang babaeng handang sunugin ang buong kaharian ng mga Reyes para lamang mailigtas ang kanyang anak. Gaano nga ba katagal bago malunod ang isang tao sa sarili nitong kasinungalingan bago niya mapagtanto na ang bawat hakbang niya ay nakatala na sa kamay ng taong akala niya ay kinalimutan na ng tadhana. At kapag bumagsak na ang unang pira-pirasong pangako, ilan pa kaya ang susunod na mawawasak bago sumapit ang araw ng paniningil? Ang bawat numero sa screen ng aking laptop ay tila mga patak ng lason, dahan-dahang pinapatay ang huling piraso ng tiwala na itinanom ko sa pamilyang ito sa loob ng 7 taon. Ang bulong ni Liana ay tila isang mahinang hininga na agad nilamon ng katahimikan ng malawak na study room ni Doña Esmeralda. Ang tanging liwanag sa loob ng madilim na silid ay ang asul na sinag mula sa monitor na nagbibigay ng isang nakakatakot na siluheta sa kanyang mukha. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa katahimikan ng hating gabi habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard, binubuksan ng mga pinto ng katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Bilang isang financial expert, ang mga numero ay wika ni Liana. Ngunit ngayong gabi, ang wikang ito ay nagsasabi ng isang kwento ng pagtataksil na mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Ang bawat spreadsheet na kanyang binubuksan ay tila isang piraso ng kabaong na unti-unting nabubuo para sa pamilya Reyes. Dahan-dahan niyang naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay hanggang sa ang bawat dulo ng kanyang daliri ay tila naging yelo. Sa screen, nakita niya ang mga sunod-sunod na consultancy fees na ibinabayad ng kumpanya ni Marco sa isang dummy account. Isang account na ang dulo ay ang pangalan ni Sasha. Ang perang dapat ay pambayad sa buwis ng kumpanya at para sa healthcare ng mga empleyado ay dahan-dahang ninanakaw ng kanyang sariling asawa para suportahan ang marangyang buhay ng kanyang kabit. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Nang buksan ni Liana ang folder na may label na property assets, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang buong katawan. Ang pamagat ng kanilang mansyon, ang bahay kung saan lumalaki si Mia, ang bahay na pinagpuyatan niyang bayaran ang bawat amortization mula sa kanyang sariling bonus, ay nakasangla na pala sa isang pribadong bangko. Naramdaman ni Liana ang pamilyar na paninikip
ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumasakal sa kanyang dibdib. Isinugal ni Marco ang kanilang tahanan sa mga peligrosong investment sa cryptocurrency at natalo ito ng malaki. Ang pamilyang Reyes, na palaging nagmamayabang ng kanilang yaman at katayuan, ay isa na lamang palang guhong gusali na nakatayo sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo. You really think I'm that stupid, Marco? Na habang nagpapakapagod ako rito, dahan-dahan nyo na palang ibinibenta ang bubong sa itaas ng ulo ng anak ko? Ang pait na bulong ni Liana sa hangin, ang bawat salita ay may dalang pait na tila asido sa kanyang dila. Sa tabi ng monitor, nakita niya ang isang maliit na drawing ni Mia na may kulay na Crayola. Isang larawan ng isang masayang pamilya sa harap ng isang malaking bahay. Ang papel ay may mantsa na ng tuyong kape at bahagyang nayupi. Tila ba ginamit itong pamunas ng kung sino sa mesa. Marahan itong hinaplos ni Liana. Ang bawat guhit ng Crayola ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Sa sandaling iyon, ang kanyang puot ay naging isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa proteksyon ng kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit habang tinitingnan niya ang huling pahina ng mortgage document, isang bagay ang kumuha ng kanyang pansin. Sa ibaba ng lagda ni Marco at Doña Esmeralda, may isang pangatlong lagda, isang pirma na hindi pamilyar sa kanya. Ang mga inisyal na RV ay nakasulat sa isang eleganteng paraan, isang pangalan na hindi kailanman nabanggit sa anumang pagtitipon ng pamilya. Sino si RV? At bakit may karapatan ang taong ito sa ari-arian ng mga Reyes na akala ni Liana ay tanging sila lamang ang may hawak? Ang bawat tunog ng hangin na humahampas sa bintana ay tila naging isang bulong ng babala. Biglang naramdaman ni Liana ang isang kakaibang presensya sa likuran niya. Ang banayad na tunog ng pagpihit ng doorknob sa labas ng study room ay tila isang malakas na hiyaw. Yaw sa gitna ng kadiliman. Mabilis na pinatay ni Liana ang monitor. Ang bawat segundo ng pagdidilim ng screen ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Ang silid ay binalot ng kabuuan ng gabi, habang ang kanyang puso ay tila tatalon mula sa kanyang dibdib. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa loob, dala ang amoy ng mamahaling sigarilyo ni Marco. Nagtago si Liana sa ilalim ng malaking mesa. Ang kanyang bawat hininga ay pinipigilan hanggang sa ang kanyang mukha ay mamula. Ang bawat hakbang ni Marco sa sahig ay tila isang countdown para sa kanyang pagkakahuli. Ngunit sa gitna ng kaba, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Marco at gumulong patungo sa dulo ng sapatos ni Liana. Isang maliit na susi na may kakaibang hugis. Isang susi na hindi niya kailanman nakita sa loob ng mansyon. Ano ang binubuksan ng susing ito? At anong sikreto pa ang itinatago ni Marco sa loob ng mansyong ito na tila punong-puno na ng mga kaluluwa ng kasinungalingan? Ang pinakamasakit na ingay sa loob ng isang mansyon ay ang katahimikan ng isang asawang pilit na ibinabaon ng kanyang boses sa ilalim ng sahig, habang ang bawat hininga niya ay tila isang panalangin para sa katarungan. Ang bulong ni Liana sa kanyang isipan ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok habang nananatili siyang nakatago sa ilalim ng malaking mesa. Nararamdaman niya ang magaspang na texture ng carpet sa kanyang mga palad at ang bawat segundo ng pananatili ni Marco sa loob ng silid ay tila isang habambuhay na pagpaparusa. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Marco, ang tunog ng pag-upo nito sa swivel chair at ang mahinang pagpalo ng mga daliri nito sa ibabaw ng mesa. Isang ritmo ng pagkainip na pamilyar kay Liana. Dahan-dahan, ang kamay ni Liana ay gumapang patungo sa sapatos ni Marco, kung saan huminto ang maliit at mahiwagang susi. Ang bawat paggalaw ng kanyang daliri ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Nang sa wakas ay mahawakan niya ang malamig na metal, mabilis niya itong isinilid sa kanyang bulsa. Kasabay ng mabilis na pag-alis ni Marco sa silid,
nang hindi man lang napapansin ang presensya ng asawa. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Reyes ay binalot ng isang mapanlinlang na kagalakan. Inihahanda ng pamilya ang isang pre-anniversary charity gala, isang gabi ng pagpapakitang tao kung saan ang bawat ngiti ay sadyang idinisenyo para sa mga lente ng kamera. Habang ang mga kasambahay ay abala sa pag-aayos ng mga mamahaling bulaklak, si Liana ay muling naging anino sa gitna ng karangyaan. Liana, huwag kang tatanga-tanga sa harap ng mga bisita mamaya. Suotin mo yung lumang asul na gown mo, hindi na kailangang bumili ng bago. Masyado na tayong marami ang gastos para sa mga diamante ko na kailangang makita ng mga kaibigan ko. Ang utos ni Doña Esmeralda habang hinahaplos ang kanyang bagong kwintas. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin, ngunit ang bigat ng pangmamaliit nito ay tila isang semento sa dibdib ni Liana. Yes, ma. I'll make sure everything is perfect. Ang sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na kape na may halong lason. Sa ilalim ng kanyang matatag na anyo, ang susing nakuha niya kagabi ay tila nag-aapoy sa loob ng kanyang bulsa. Nang sumapit ang hapon, habang abala ang lahat sa pagbibihis, dahan-dahang nagtungo si Liana sa pribadong library ni Marco. Gamit ang maliit na susi, sinubukan niyang buksan ang isang antigong cabinet na palaging nakakunsi. Ang tunog ng pagpihitit ng kandado ay tila isang hiyaw ng kagalakan sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng cabinet, hindi pera ang bumati sa kanya, kundi isang tumpok ng mga sulat at legal na dokumento na may selyo ng Ricardo Valiente. Ang inisyal na RV na nakita niya sa mga mortgage papers. Binasa ni Liana ang unang pahina at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi lang pala ang bahay ang nakataya. Si Marco ay may lihim na kasunduan na ibenta ang kumpanya ni Liana sa kanyang pinakamahigpit na karibal kapalit ng pagbura sa kanyang mga utang sa pagsusugal. Naramdaman ni Liana ang dahan-dahang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing puyat niya para isalba ang kumpanya ay isa palang pampataba sa baboy na balak ding katayin ni Marco. So you're not just a cheater, Marco. You're a predator. Ang pait na bulong ni Liana. Eksaktong bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Sasha suot ang isang gown na kulay pula na tila isang bukas na sugat sa paningin ni Liana. Ang bango ng pabango ni Sasha ay pumuno sa silid, isang amoy na tila nanunukso sa bawat himaymay ng pagkatao ni Liana. Searching for your lost dignity, Liana? Ang tanong ni Sasha. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam habang tinitingnan ang nakabukas na cabinet. Lumapit siya kay Liana at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Huwag ka nang magpakapagod. Mamayang gabi, sa harap ng lahat, ipapakilala na ako ni Marco bilang bagong COO ng kumpanya. At ikaw? You'll just be the invisible wife who's about to be served with divorce papers. Naramdaman ni Liana ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding puot na sa wakas ay nahanap na ang kanyang daan palabas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sasha. Ang kanyang titig ay tila isang malamig na talim na handang humiwa. A COO, Sasha, sigurado ka bang gusto mong pamunuan ng isang kumpanyang wala ng laman? Ang mahinahong tanong ni Liana, isang sagot na nagpahinto sa ngiti ni Sasha. Biglang narinig ang malakas na anunsyo mula sa baba. Nagsisidatingan na ang mga bisita. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos at ang ingay ng mga tawanan ay tila isang countdown para sa pagsisimula ng pinakamalaking palabas sa buhay ni Liana. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang naiwan sa hangin. Ano ang mangyayari kapag ang invisible wife ay nagpasya na sa wakas ay maging nakalilitong katotohanan sa harap ng lahat? Habang pababa si Liana sa hagdan, nakita niya si Marco na nakatayo sa gitna ng ballroom. Suot ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Ngunit ang pansin ni Liana ay naagaw ng isang lalaking nakatayo sa madilim na sulok ng silid.
May hawak na isang itim na sobre at nakatingin ng diretso sa kanya. Ang lalaking iyon ay hindi si Marco at lalong hindi ito si RV. Sino ang estrangherong ito sa gitna ng pagtitipon ng mga Rays? At anong impormasyon ang dala niya na maaaring tuluyang magpabagsak sa pamilyang akala ay hawak na ang buong mundo? Bakit po hinalikan ni Papa si Tita Sasha, Mama? Akala ko po ba ay tayo lang ang mahal niya? Ang boses ni Mia ay tila isang mahinang hiyaw ng isang sugatang ibon sa gitna ng malawak at madilim na garden ng mga Rays. Habang ang ingay ng tawanan at tunog ng mga kubyertos ay umaalingaw-ngaw mula sa loob ng ballroom, dito sa labas, sa ilalim ng mga anino ng mga puno ng kabayero, ang mundo ni Liana ay tuluyan ng gumuho sa harap ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Nakatayo si Liana, naninigas ang buong katawan, habang nakikita ang kanyang anak na nakatago sa likod ng malalaking paso ng halaman. Ang mga mata ni Mia ay puno ng luha, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot at pagkalito. Matapos masaksihan ang amang akala niya ay kasing tapat ng mga kwento sa libro. Bago pa makalapit si Liana, lumabas si Marco mula sa madilim na sulok. Kasunod si Sasha na pilit na inaayos ang kanyang nagusot na pulang gown. Sa halip na yakapin ng anak, ang mukha ni Marco ay binalot ng isang nakakatakot na galit. Ang galit ng isang taong nahuli sa kanyang sariling dumi. Mia, anong ginagawa mo rito? Bakit ka ba laging sumusulpot kung saan-saan? Ang asik ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang hagupit ng latigo sa katahimikan ng gabi. Huwag kang makialam sa usapan ng matatanda. Umakyat ka na sa kwarto mo at huwag na huwag mong sasabihin ang nakita mo kung ayaw mong magalit si Papa sa'yo. Napaatras si Mia sa tindi ng boses ng kanyang ama. Ang bawat salita ni Marco ay tila mga pako na ibinabaon sa inosenteng puso ng bata. Ang paghagulgol ni Mia ay lalong lumakas, isang tunog na tila humihiwa sa bawat himaymay ng pagkatao ni Liana. Dahan-dahang lumabas si Liana mula sa dilim. Ang bawat hakbang niya sa basang damo ay tila paglalakad ng isang reynang handa nang pumatay para sa kanyang anak. Lumuhod siya sa tabi ni Mia at niyakap ito ng napakahigpit. Tila ba nais niyang sipsipin ang lahat ng sakit na nararamdaman ng bata. Huwag mong sisigawan ang anak ko, Marco. Ang bulong ni Liana, ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Wala kang karapatang takutin siya para pagtakpan ang kawalang hiyaan mo. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Sasha habang pinapanood ang mag-ina. Look at the drama. Masyado nyo namang ginagawang malaking bagay ang lahat. Marco, kailangan na nating bumalik sa loob. Hayaan mo na sila riyan. Nang makaalis ang dalawa, nagsimulang pumatak ang ulan. Malalaki at malalamig na patak na tila nakikidalamhati sa pait ng gabing iyon. Ang bawat patak ng tubig sa balat ni Liana ay tila nagpapabilis sa pag-aapoy ng kanyang puot. Hinaplos ni Liana ang mukha ni Mia, pinunasan ang mga luha ng bata gamit ang laylayan ng kanyang lumang asul na gown, ang gown na sadyang ibinigay sa kanya para maging invisible sa harap ng lahat. Hush, Mia, huwag ka nang umiyak, baby. Ang bulong ni Liana, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nagliliwanag na mansyon sa harap nila. Pangako ni Mama, ito na ang huling gabi na paiiyakin tayo ng bahay na ito. Hindi na tayo muling magiging biktima ng kanilang mga kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang Liana na punong-puno ng pagpaparaya ay tuluyang namatay kasabay ng bawat hikbi ng kanyang anak. Ang natitira na lamang ay ang isisayangam. Ang isang financial expert na handang gamitin ang bawat numero, bawat kontrata, at bawat sentimo para gibain ang pundasyon ng pamilya Reyes. Hindi lang niya kukunin ang pera. Kukunin niya ang bawat pira-pirasong dangal na kinuha nila sa kanya. Tumayo si Liana, bit-bit ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Ang bigat ni Mia ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Tumingin siya sa bintana ng ballroom
kung saan nakita niya si Marco na masayang nakikipag-usap sa estrangherong may hawak na itim na sobre. Sino ang lalaking iyon? At bakit ang itim na sobre na hawak nito ay tila isang lihim na bomba na handang sumabog sa gitna ng selebrasyon? Habang pabalik si Liana sa loob ng mansyon, bawat hakbang niya ay tila isang countdown. Ang ulan sa labas ay tila isang babala ng isang malakas na bagyong paparating. Isang bagyong hindi kayang pigilan ng anumang yaman o kapangyarihan. At sa gitna ng bagyong yon, si Liana ang tatayo bilang kaisa-isang tagapagligtas ng kanyang sariling kinabukasan. Ano ang mangyayari kapag ang invisible wife ay Gundam Ususayf ay naglabas na ng kanyang mga itinatagong alas sa harap ng mga taong akala ay tapos na ang kanyang laban? Ang pinakamabisang lason ay ang lasong hinalo sa pinakamatamis na pangako. Dahil sa gitna ng gutom ng tao sa yaman, nakakalimutan niyang suriin ang dulo ng kutsarang isinusubo sa kanya. Ang bulong na ito ni Liana ay tila isang malamig na orasyon habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin ng powder room. Inayos niya ang kanyang buhok, pinunasan ang huling bakas ng ulan sa kanyang balikat, at muling isinuot ang kanyang maskara. Ang maskara ng isang tapat at sunod-sunurang asawa. Sa labas, ang musika ng orkestra ay tila isang marangyang takip sa bulok na sikreto ng mga Reyes. Pagpasok niya sa study room, bumungad sa kanya ang bakas ng nerbiyos sa mukha ni Marco at Doña Esmeralda. Ang bawat buntong hininga ng matanda ay tila isang hiyaw ng desperasyon habang nakatitig sa mga pulang numero sa kanilang bank statement. Ang margin call mula sa kanilang investment sa cryptocurrency ay tila isang malaking paating na handang lumamon sa huling hibla ng kanilang yaman. Ma Marco, bakit tila balisa kayo? Ang tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pekeng pag-aalala. May problema ba sa ating mga accounts? Liana, salamat at nandito ka. Ang mabilis na tugon ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan natin ng paraan para matakpan ang 50 milyong pisong utang bago magbukas ang bangko bukas. Kung hindi, mawawala ang lahat sa atin. Isang lihim ng ngiti ang gumuhit sa isipan ni Liana. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang gutom ng mga mandaragit ay gagamitin niya para sa kanilang sariling bitag. Don't worry, Marco. Ma, may alam akong offshore high-yield fund sa Singapore. Kung ililipat natin doon ang natitirang assets ng kumpanya at ang huling savings ni Ma, maaari nating madoble ang pera sa loob lamang ng 1 linggo. Ako na ang bahalang mag-ayos ng lahat ng papeles. Ang mungkahi ni Liana, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatang sadyang idinisenyo para mandaya. Nakita ni Liana ang biglang pag-asa sa mga mata ni Doña Esmeralda. Ang matanda, na dati ay sadyang mapang-api, ngayon ay tila isang batang uhaw na kumakapit sa kamay ni Liana. Gawin mo, Liana. Iligtas mo ang pamilya natin. Ikaw lang ang tanging inaasahan namin ngayon. Paglabas ni Liana sa silid, hinarap niya si Sasha na nakasandal sa pader. Tila naghihintay ng kanyang parte sa huling biyaya. Sa halip na magalit, kinuha ni Liana mula sa kanyang bag ang isang kumikinang na gintong card at iniabot ito sa babae. Sasha, bilang pasasalamat sa pagtulong mo kay Marco, heto ang isang supplementary card na may mataas na credit limit. Gamitin mo ito para sa iyong mga pangangailangan para sa darating na gala. Ang sabi ni Liana, ang bawat salita ay tila asukal na may halong bubog. Hindi alam ni Sasha na ang card na yon ay nakakabit sa isang corporate liability clause. Ang bawat swipe ni Sasha, ang bawat mamahaling damit at alahas na bibilhin niya, ay sadyang itinatala ni Liana bilang unauthorized corporate expense na magsisilbing matibay na ebidensya para sa kasong estafa laban sa kanila. Salamat, Liana. Buti naman at natanggap mo na ang posisyon mo sa buhay ni Marco. Ang nakakainsultong sagot ni Sasha
habang hinahaplos ang gintong card. Ang bawat kumpas ng kamay ni Sasha ay tila isang pako na ibinabaon ni Liana sa sariling kabaong ng babae. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog ng may huwad na kapayapaan, nanatiling gising si Liana. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang computer, pinanood niya ang pag-load ng bawat dokumento ng pagsasalin ng ari-arian. Ang bawat pirma ni na Marco at Doña Esmeralda ay tila mga huling hiling ng isang taong bibitayin. Marahan niyang niyakap ang binti ng kanyang ina. "Mama, hindi na po ba tayo sasaktan ni Papa?" Binuhat ni Liana ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Ang tibok ng puso ni Mia sa kanyang dibdib ay tila isang paalala ng kanyang banal na misyon. Hindi na, baby. Mula ngayon, si Mama na ang magiging kuta mo. Ang mga taong kumuha ng saya sa mga mata mo, sila naman ang iiyak. Bumalik si Liana sa kanyang trabaho nang may panibagong lakas. Ang bitag ay nakalatag na. Ang mga Rays ay masayang naglalakad patungo sa bangin. Dala ang mga susing ibinigay ni Liana na akala nila ay magbubukas ng pinto ng yaman, ngunit magsasara pala sa pinto ng kanilang kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aayos, muli niyang naalala ang estrangherong may hawak na itim na sobre. Bakit tila palagi itong nakabuntot sa kanyang mga anino? Meron ba itong alam na hindi pa natutuklasan ni Liana? At sa gitna ng kanyang paghihiganti, handa ba siyang harapin ang isa pang lihim na maaring magpabago sa lahat ng kanyang plano? Ang bawat tunog ng orasan sa dingding ay tila isang countdown. Sa susunod na 7 araw, ang palasyong gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng guguho. At sa pagbagsak nito, tanging si Liana at Mia lamang ang mananatiling nakatayo sa itaas ng mga guho. Isang pirma mo na lang, Liana, at magiging kasaysayan na ang kahirapan mo. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng sapat na separation pay para makapagsimula kayo ni Mia sa isang maliit na apartment sa probinsya. Doon kayo nararapat, sa lugar na kasing tahimik at kasing boring ng pagkatao mo. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng gabi habang inilalapag nito ang divorce papers sa ibabaw ng kanilang kama. Habang tinitingnan ni Liana ang bawat titik ng kanyang pangalan sa puting papel, naramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang lason na sadyang idinisenyo para burahin ang bawat alaala ng kanilang 7 taon. Ang asawa niyang dati ay nangakong magiging kuta, ngayon ay siya nang kumuha ng huling hininga ng kanilang pagsasama. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng dokumento. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Sa kabilang silid, narinig niya ang mahinang hilik ni Mia. Ang tanging inosenteng tunog sa gitna ng bahay na puno ng kataksilan. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang paalala kay Liana na ang bawat sakripisyo niya ay may mas malalim na dahilan. "I'll sign it, Marco. But not tonight. Gusto kong matapos muna ang anniversary gala ni Mama. Ayokong maging mantsa sa selebrasyon niya." Ang mahinahong sagot ni Liana, ang kanyang boses ay tila isang kalmadong dagat bago ang isang dambuhalang tsunami. Nang makaalis si Marco, dala ang isang mapanguyam na ngiti. Mabilis na lumabas si Liana patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Doon, sa ilalim ng matatandang puno ng mangga, naghihintay ang estrangherong may hawak na itim na sobre. Ang bawat patak ng hamog sa paligid ay tila nakikiramay sa lamig na nararamdaman ni Liana. "Sino ka ba talaga? At bakit mo ako tinutulungan?" Ang tanong ni Liana habang tinatanggap ang sobre. "Ako ang anino ng nakaraan na kinalimutan ni Ricardo Valiente at ng mga Rays. Tawagin mo na lang akong ang saksi." Ang nasa loob ng sobreng iyan, ang huling pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Ang sagot ng lalaki, ang kanyang boses, ay tila isang bulong ng hangin bago ito tuluyang maglaho sa dilim. Pagbalik ni Liana sa kanyang silid, binuksan niya ang sobre sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade. Ang bawat dokumento na kanyang binabasa
ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan. Hindi lang pala ang bahay ang nakasangla. Ang buong kumpanya ng mga Reyes ay matagal nang bankrupt at nabubuhay na lamang sa mga pekeng pautang mula sa mga kumpanyang pag-aari ni Ricardo Valiente. At ang pinakamalupit, si Sasha pala ay hindi lamang isang kabit. Siya ang anak sa labas ni Ricardo, ang tunay na tagapagmana na ipinasok sa buhay ni Marco upang tuluyan niyang wasakin ang buong imperyo ng mga Reyes. Dahan-dahang naramdaman ni Liana ang init na umaakyat sa kanyang mga pisngi. Isang piraso na lang ng puzzle ang kulang at ito na, si Marco, na akala niya'y nakatagpo ng bagong reyna, ay hindi alam na siya pala ang naghukay ng kanyang sariling libingan at si Doña Esmeralda, ang matandang mapagmataas, ay magigising na lamang isang araw na wala ng kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Doon niya natanto na ang digmaang ito ay nagsimula bago pa siya isilang. Ang utang na loob na isinusumbat sa kanya ay isang malaking baligtad na katotohanan. Ang mga Reyes ang may utang sa kanyang pamilya. Kinaumagahan, ang buong mansyon ay binalot ng ingay ng paghahanda para sa ika-30 anniversary gala. Nakita ni Liana si Sasha na masayang isinusukat ang isang kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang kwintas na binili gamit ang supplementary card na ibinigay ni Liana. Ang bawat kislap ng diamante sa leeg ni Sasha ay tila isang countdown para sa pagsabog. Liana, make sure the wine list is perfect. Ayokong mapahiya sa harap ng mga Valiente mamaya. Ang utos ni Marco habang inaayos ang kanyang taksido. Everything will be more than perfect, Marco. It will be unforgettable. Ang sagot ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang klase ng saya. Habang naglalakad si Liana patungo sa kusina, naramdaman niya ang susing nakuha niya noon na tila nag-aapoy sa kanyang bulsa. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa pundasyon ng mansyon. Sa loob ng ilang oras, ang bawat pira-pirasong pangako, bawat kasinungalingan, at bawat sipayo ay magtatagpo sa gitna ng ballroom. Ngunit bago pa man magsimula ang okasyon, isang mensahe ang natanggap ni Liana mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi lang ikaw ang may hawak ng alas ngayong gabi. Mag-ingat ka sa baso ng alak ni Marco. Ang bawat tibok ng puso ni Liana ay tila isang babala. May iba pa bang naglalaro sa gitna ng kanyang paghihiganti? At ano ang balak ni Marco na gawin sa gitna ng selebrasyon na maaring magpabago sa kapalaran nilang lahat? Ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa kisame ay tila mga matatalas na mata ng mga mapanghusgang kaluluwa. Naghihintay sa pagbagsak ng isang reynang akala nila ay wala ng trono. Sa gitna ng ballroom ng mansyong Reyes, ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng kaplastikan at lihim na kataksilan. Nakatayo si Liana sa isang sulok. Suot ang kanyang lumang asul na gown na tila isang mantsa sa gitna ng dagat ng mga diamante at seda. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matuwid pa sa anumang haligi ng gusaling iyon. Ladies and gentlemen, a toast for 30 years of love, wealth, and the legacy of the Reyes family. Ang malakas na anunsyo ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang nakataas ang kanyang baso ng alak. Naalala ni Liana ang babalang natanggap niya sa telepono. Pinagmasdan niya ang dahan-dahang paglapit ni Marco sa kanya. Dala ang 2 baso ng mapulang alak. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa sa makintab na sahig ay tila isang babala ng panganib. Nakita ni Liana ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Marco at ang mabilis na pagsulyap nito kay Sasha na nakatayo sa di kalayuan. May hawak na isang maliit na puting pakete na itinatago sa likod ng kanyang pulang gown. Para sa ating kinabukasan, Liana, inumin mo ito para naman maging relax ka sa espesyal na gabing ito ni Mommy. Ang masuyong sabi ni Marco.
Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa asawa. Naramdaman ni Liana ang pait na tila asido sa kanyang dila. Alam niya ang plano. Nais siyang patulugin o pahinain ni Marco upang sa gitna ng gabi ay sapilitan nilang makuha ang kanyang lagda sa huling pagsasalin ng ari-arian bago ang tuluyang paghahain ng divorce. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso, ngunit sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, nadulas ang kanyang kamay at nabitawan ang baso sa paanan ni Marco. Ang mapulang likido ay dahan-dahang kumalat sa puting sapatos ng kanyang asawa, tila isang bakas ng dugo na nagpapakita ng kanyang pagkatalo. "Oh, I'm so sorry, love. Ang clumsier ko yata tonight. Hayaan mo, kukuha na lang ako ng bago sa bar." Ang malamig na sabi ni Liana habang tinititigan ang namumutlang mukha ni Marco. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nagsimula na ang pinakahihintay na charity auction ni Doña Esmeralda. Ang matandang reyna ng mga Reyes ay nakatayo sa entablado. Suot ang kwintas na binili ni Sasha gamit ang corporate card. The bidding for this antique diamond brooch starts at 5 million pesos. Ang sigaw ng auctioneer. Nakita ni Liana si Sasha na mabilis na nagtaas ng kamay. Gusto nitong ipakita sa lahat na siya na ang bagong makapangyarihang babae sa buhay ni Marco. Ang bawat bid ni Sasha ay tila isang pako na ibinabaon ni Liana sa kabaong ng mga Reyes. Kinuha ni Liana ang kanyang telepono mula sa kanyang maliit na clutch bag. Ang screen ay nagpapakita ng listahan ng mga unauthorized transactions na ginagawa ni Sasha sa mga sandaling iyon. 10 million pesos, sold to Miss Sasha. Ang masayang sigaw ng auctioneer sa gitna ng masigabong palakpakan. Inilabas ni Doña Esmeralda ang kanyang gintong credit card para bayaran ang paunang deposito. Ang mukha ay puno ng kagalakan. Ngunit nang iswipe ng staff ang card sa terminal, ang nakabibinging katahimikan ay bumalot sa entablado. Ang tunog ng mabilis na pagprint ng resibo ay hindi narinig. Sa halip ay isang pulang ilaw ang kumislap sa screen ng machine. "I'm sorry, Doña Esmeralda, but the transaction was declined. Insufficient funds po," ang mahinang sabi ng staff, sapat na para marinig ng mga nasa unahan. "What? Impossible? Subukan mo ulit. Baka sira ang machine nyo." Ang pagalit na sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nagsimulang gumaralgal sa hiya. Muling sinubukan ng staff, ngunit sa pagkakataong ito, ang screen ay nagpakita ng mas malalang mensahe. "Account blocked. Please contact the bank." Sa sandaling yun, ang bulungan sa loob ng ballroom ay tila isang dambuhalay, alon na humahampas sa dangal ng mga Reyes. Nakikita ni Liana si Marco na mabilis na lumapit sa kanyang ina. Ang mukha ay puno ng pawis. "Mami? Anong nangyayari? Liana, bakit ayaw gumana ng card?" Lumakad si Liana patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad na matagal niyang itinago. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Ang invisible wife ay hindi na anino sa dilim. "Marco, ma, wag na kayong mag-abala. I blocked all the accounts 5 minutes ago." Ang mahinahon, ngunit matalim na, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang karangyaan. "Liana, anong kabaliwan ito? Ibalik mo ang access ngayon din." Ang hiyaw ni Marco, habang sinusubukang hawakan ang braso ng asawa, ngunit mabilis siyang hinarangan ng estrangherong may hawak na itim na sobre na kanina pa nakabantay sa gilid. "Kabaliwan? Ang totoong kabaliwan ay ang pagnanakaw niyo sa kinabukasan ng anak ko para lang pambili ng mga alahas na hindi niyo naman pag-aari." Ang tugon ni Liana habang inilalabas ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag. "Doña Esmeralda, ang kwintas na suot mo, ang gown ni Sasha, at pati na ang alak na iniinom niyo ngayon. Lahat iyan ay binili gamit ang perang ninakaw niyo sa kumpanya.
At ngayon, tapos na ang inyong libreng sakay. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang naririnig. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation, bit-bit ang isang warrant of arrest. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila mga martilyo na tumatama sa huling pag-asa ng pamilya Reyes. Ngunit bago pa man makalapit ang mga awtoridad, isang biglang pagsigaw ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Si Mia ay nakatayo roon, ang kanyang muka ay puno ng takot, habang hawak-hawak siya sa braso ni Ricardo Valiente, ang misteryosong RV. Liana, kung gusto mong makuha ang anak mo, bitawan mo ang lahat ng ebidensya ngayon din. Ang banta ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng puot at desperasyon. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang plano para sa katarungan ay nauwi sa isang mas malaking panganib. Ang kanyang anak, ang kanyang tanging buhay, ay hawak na ngayon ng taong pinakakinatatakutan niya. Ano ang mas mahalaga para kay Liana? Ang kanyang katarungan o ang kaligtasan ng kanyang anak? At ano ang tunay na ugnayan ni Ricardo Valiente sa nakaraan na handa nitong gamitin ng isang bata para lamang sa kanyang sariling interes? Ang bawat hininga ko ay tila isang piraso ng kristal na nadudurog sa loob ng aking dibdib, habang ang tanging mundo na nais kong protektahan ay nasa ilalim ng maruming kamay ng isang diablong nagtatago sa likod ng mamahaling suit. Ang boses ni Liana sa kanyang isipan ay tila isang tahimik na panalangin na may halong sumpa habang nakatitig siya sa itaas ng hagdan. Ang ballroom, na kanina lang ay puno ng bulungan at ingay ng kahihiyan, ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatutok sa maliit na batang si Mia, na ang mukha ay basang-basa ng luha habang mahigpit na hawak ni Ricardo Valiente sa braso. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao mula sa dulo ng kanyang mga daliri hanggang sa kanyang puso na tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat hakbang niya patungo sa direksyon ni Ricardo ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang asul na gown na kanina ay simbolo ng kanyang katatagan, ngayon ay tila isang mabigat na pasanin na sumasakal sa kanyang bawat galaw. Bitawan mo ang anak ko, Ricardo. You've already taken everything from this family. Huwag mong idamay ang isang inosenteng bata. Ang hiyaw ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at naglalagablab na puot. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Ricardo. Ang tunog nito ay tila kiskisan ng kalawang na bakal na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Inosente? Sa mundong ito, Liana, ang inosente ay pagkain ng mga makapangyarihan. At ikaw, ang asawa mong si Marco, ang nagbukas ng pinto para mangyari ito. Siya ang nagsanla ng kinabukasan ng batang ito para sa mga utang niya sa akin. Tumingin si Liliana kay Marco, na ngayon ay nakaluhod sa sahig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding takot sa mga awtoridad na nakapaligid sa kanila. Ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin ay hindi man lang makatayo para iligtas ang sarili nilang dugo at laman. Doon, sa gitna ng karangyaan, natanto ni Liana na siya ay nag-iisa sa labang ito. Mommy, Mommy, help me po. Yang mahinang hikbi ni Mia, ang boses nito ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kaluluwa ni Liana. Sa gitna ng takot, binigyan ni Liana si Mia ng isang banayad na tango at isang matatag na tingin, isang lihim na komunikasyon na binuo nila sa loob ng maraming taon ng pag-iisa. Ang mensahe ay malinaw. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Mama. Dahan-dahang kinuha ni Liana ang itim na sobre mula sa kamay ng estrangherong nasa tabi niya. Inangat niya ito sa hangin. Ang bawat pahina ay tila isang sandata na handang pumatay. Ricardo, alam ko ang lahat.
Hindi lang ang mga race ang ninakawan mo. Alam ko ang tungkol sa mga illegal offshore accounts mo at ang pagnanakaw mo sa sarili mong mga investors. Ang lahat ng ebidensya ay naka-upload na sa isang secure server. One wrong move, and hindi lang ang pamilya Reyes ang babagsak. Isang pindot ko lang at kasama kitang mabubulok sa impyerno. Nakita ni Liana ang panandaliang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ricardo. Ang kislap ng takot sa mukha ng matandang mandaragit ay tila isang tagumpay para sa kanya. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Liana si Sasha na dahan-dahang gumagalaw patungo sa switch ng kuryente sa gilid ng pader. "Don't do it, Sasha!" Ang sigaw ng estranghero, ngunit huli na ang lahat. Ang buong mansyon ay biglang binalot ng kabuuan ng dilim. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo, ang pagbasag ng mga kristal na kama, pabom, at kamandong kamba. Taang malakas na pagbukas ng mga pinto ay naging isang nakakalitong ritmo sa gitna ng gabi. Naramdaman ni Liana ang isang kamay na humila sa kanya. Ang amoy ng ulan at mamahaling tabako ay muling humalo sa hangin. "Takbo, Liana! Kunin mo si Mia!" Ang boses ng estranghero. Sa gitna ng kadiliman, naririnig ni Liana ang bawat mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kinapa niya ang pader. Bawat hakbang ay puno ng pangamba na baka huli na ang lahat. Nang muling bumukas ang mga emergency lights, ang entablado ay nagbago. Si Ricardo ay wala na sa itaas ng hagdan at ang tanging naiwan ay ang sapatos ni Mia na nakatihaya sa sahig, tila isang bakas ng isang digmaang hindi pa tapos. Tumakbo si Liana patungo sa pintuan ng hardin, kung saan nakita niya ang isang itim na sasakyan na mabilis na humaharurot palayo. Ngunit sa gitna ng kanyang paghabol, isang malakas na tunog ng pagpreno ang narinig niya sa labas ng gate. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa isang lumang sasakyan na kanina pa naghihintay sa dilim. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw ni Ricardo? At bakit ang susing ibinigay sa kanya noon ay tila nagsisimulang mag-init sa loob ng kanyang palad, na tila may huling pinto pa itong dapat buksan sa loob ng mansyon na ito? Isang pinto na nagtatago ng huling katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Mia. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihintay. Ang katarungan ay malapit na, ngunit ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Kaya ba ni Liana na isakripisyo ang lahat ng kanyang pinaghirapan para lamang sa isang pagkakataong mayakap muli ang kanyang anak? Ang bawat patak ng ulan sa aking pisngi ay tila mga luhang hindi ko na kayang ilabas, habang ang tanging kayamanan na natitira sa akin ay tuluyan ng dinala ng kadiliman. Ang bulong ni Liana ay tila isang naghihingalong hininga sa gitna ng malamig na gabi. Nakatayo siya sa tapat ng malaking gate ng mansyon, mahigpit na nakayakap sa maliit na sapatos ni Mia na naiwan sa hagdan. Ang marangyang selebrasyon kanina ay napalitan ng asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad, na nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa bawat patak ng ulan na humahampas sa semento. Sa loob ng mansyon, narinig ni Liana ang tunog ng pag-iyak ni Doña Esmeralda habang pilit na kinukuha ng mga pulis ang mga hiyas na suot nito bilang ebidensya ng nakaw na yaman. Nakita niya si Marco na nakaposas, ang muka ay nakasubsob sa sahig, tila isang basahang itinapon matapos pakinabangan. Ngunit wala na itong halaga kay Liana. Ang bawat sentimong nabawi niya, ang bawat kahihiyang ibinigay niya sa pamilyang Reyes, ay tila naging abo sa kanyang paningin dahil wala sa kanyang piling ang kanyang anak. "Liana, kailangan mong maging matatag. Alam ko kung saan siya dadalhin ni Ricardo." Ang boses ng estranghero ay tila isang angkla sa gitna ng nangangalit na dagat. Lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay bahagyang nababanaag sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang lalaking ito, na kanina pa tumutulong sa kanya, ay may malalim na lungkot sa kanyang mga mata
na tila ba ang digmaang ito ay kanya rin. Bakit Gabriel? Bakit si Mia pa ang kailangang magbayad sa mga kasalanan niyo? Ang tanong ni Liana. Ang boses ay puno ng pait. Sa sandaling iyon, ang susing hawak niya ay muling uminit sa kanyang palad. Naalala niya ang lihim na pinto sa library na binubuksan ng susing ito. Isang pinto na hindi niya nabuksan ng buo kanina dahil sa gulo. Sa gitna ng kaba, mabilis na bumalik si Liana sa loob ng mansyon, dumaan sa mga pulis na abala sa pag-iimbentaryo ng mga gamit. Pumasok siya sa madilim na library. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay tila isang tibok ng puso na bumibilis. Isinalpak niya ang susi sa maliit na butas sa likod ng isang portrait ni Ricardo Valiente at ng ama ni Marco. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng pader ay tila isang hiyaw ng katarungan sa gitna ng katahimikan. Bumukas ang isang maliit na drawer na nagtatago ng isang luma at nanilaw na dokumento. Nang basahin ito ni Liana, sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi lang pala biktima ng pagnanakaw ang kanyang ama. Ang dokumentong yon ay isang Declaration of Trust na nagsasabing si Mia ay hindi lamang anak ni Marco. Siya ang kaisa-isang legal na tagapagmana ng kalahati ng ari-arian ni Ricardo Valiente na sadyang itinago sa pamamagitan ng isang lihim na kasunduan sa pagitan ng dalawang matandang pamilya. Si Marco ay hindi lamang nagnanakaw para sa luho. Nagnanakaw siya para hindi malaman ni Liana na ang anak nila ang tunay na may-ari ng lahat ng kayamanang pinag-aawayan nila. So this is why you wanted her, Ricardo. Ang pait na bulong ni Liana habang ang bawat titik sa papel ay tila nagiging apoy sa kanyang paningin. Gusto mong burahin ang huling bakas ng katotohanan. Marahan itong kinuha ni Liana at idinikit sa kanyang puso. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang banal na galit na handang sunugin ang buong mundo para mabawi ang kanyang anak. Lumabas si Liana mula sa library. Ang kanyang anyo ay hindi na ang sugatang asawa na pilit na bumabangon. Siya na ngayon ang isang leon na handang sumagupa sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Hinarap niya si Gabriel na naghihintay sa hallway. Dalhin mo ako sa kanya, Gabriel. Ngayon din. Ang utos ni Liana, ang kanyang boses, ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Panganib ang pupuntahan natin, Liana. Si Ricardo ay wala nang ititira kapag nalaman niyang hawak mo na ang dokumentong iyan. Ang babala ng lalaki habang mabilis silang naglalakad patungo sa lumang sasakyan sa labas. Wala nang mas malaking panganib kaysa sa isang inang wala nang kinatatakutan. Ang tugon ni Liana habang isinasara ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng paghaharurot ng makina sa gitna ng ulan ay tila isang hiyaw ng pagsisimula ng huling labanan. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada patungo sa isang lumang bodega, sa labas ng syudad, isang huling mensahe ang pumasok sa telepono ni Liana. Mula ito kay Sasha, ang babaeng akala niya ay kaisa-isa niyang kaaway. Nasa akin si Mia, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya mapoprotektahan sa sarili kong ama. Magmadali ka, Liana. Ang baso ng alak ni Marco kanina ay simula pa lang ng plano ni Ricardo na ubusin kayong lahat. Ang bawat tibok ng puso ni Liana ay tila isang countdown. Ang katarungan ay malapit na, ngunit ang presyo nito ay maaaring mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Kaya ba niyang magtiwala kay Sasha sa huling pagkakataon? O ito ay isa na namang bitag na sadyang inihanda para tuluyan siyang ilibing sa ilalim ng mga kasinungalingan ng mga Valiente? Mama, huwag mo na po akong iiwan. Natatakot po ako sa dilim. Ang boses ni Mia ay tila isang marahang haplos sa sugatang kaluluwa ni Liana habang papasok siya sa loob ng abandonadong bodega sa dulo ng pier. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa malamig at mamasamasang semento ay tila isang panalangin na may halong pag-aalinlangan.
Ang amoy ng kalawang at dagat ay humahalo sa kaba na tila sumasakal sa kanyang dibdib. Sa likuran niya, nananatiling alerto si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat anino ng gusali. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na pasulpot-sulpot ang liwanag, nakita ni Liana si Ricardo Valiente. Nakatayo ito ng matuwid, tila ba hindi natitinag ng papalapit na panganib. Habang sa tabi nito ay nakaupo si Mia sa isang lumang silya, ang maliit na mukha ay puno ng takot. Ngunit ang mas ikinagulat ni Liana ay ang presensya ni Sasha. Nakatayo ito sa pagitan ni Ricardo at ni Mia. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pagkapahiya. Ibigay mo sa akin ang dokumento, Liana. Isang piraso lang ng papel ang kailangan ko para pakawalan ng anak mo. Ang boses ni Ricardo ay kasing tigas ng semento, walang bahid ng emosyon para sa sarili niyang apo. Dahan-dahang itinaas ni Liliana ang folder na nakuha niya mula sa lihim na drawer. Ang papel na ito ay hindi para sa iyo, Ricardo. Ito ang patunay na si Mia ang tunay na may-ari ng lahat ng kayamanang ninakaw niyo sa pamilya ko. Pinatay niyo ang dangal ng tatay ko. Ginawa niyo kaming alipin ng huwad na utang na loob. Pero hanggang dito na lang ang laro niyo. Sa isang iglap, kinuha ni Ricardo ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang remote, na tila may kontrol sa isang bagay sa loob ng silid. Akala mo ba ay papayag akong matalo sa isang financial expert na gaya mo? Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman ng mga Valiente, walang makakakuha nito. Ang babaeng itinuring ni Liana na kaaway, ang babaeng sumira sa kanyang pagsasama kay Marco, ay biglang lumuha. Papa, tama na. Huwag mo nang idamay ang bata. Anak ko rin siya sa turing kahit na nagkamali ako. Huwag mong sirain ang huling pagkakataon ko na maging tao. Naramdaman ni Liana ang biglang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na tumatama sa katahimikan. Sa gitna ng tensyon, mabilis na kumilos si Gabriel at sinunggaban si Ricardo. Ang tunog ng kanilang pagbubuno sa sahig ay tila isang hiyaw ng katarungan. Ang bawat galaw ni Liana ay tila isang slow motion habang tumatakbo siya patungo kay Mia. Hinablot ang anak mula sa silya at niyakap ito ng napakahigpit na tila ba nais niyang ibaon ng bata sa kanyang sariling katawan. I'm here, baby. I'm here. Hindi ka na masasaktan ni Mama. Ang bulong ni Liana, ang bawat salita niya ay may halong hikbi at kagalakan. Nang dumating ang mga awtoridad, ang buong bodega ay binalot ng liwanag ng mga sasakyan ng pulis. Nakita ni Liana kung paano kaladkarin palabas si Ricardo Valiente. Ang mukha nito ay puno ng pagkatalo. Si Sasha naman ay nanatiling nakaupo sa sahig, umiiyak, habang kinakabitan din ng posas. Tumingin si Sasha kay Liana, isang tingin na puno ng pagsisisi at pagtanggap sa kanyang tadhana. 3 buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga Reyes ay naibenta na para bayaran ang mga utang ni Marco at Doña Esmeralda. Ang asawa ni Liana ay nahaharap ngayon sa 10 taong pagkabilanggo para sa qualified theft at estafa. Ang kanyang biyena naman ay nakatira na ngayon sa isang maliit na apartment. Malayo sa karangyang dati ay ipinagmamayabang nito. Habang pinagsisihan ang bawat sipayong ibinigay sa manugang. Nakatayo si Liana sa harap ng kanyang bagong opisina. Ang bawat titik sa pinto ay nagsasabing Reyes Valiente Trust at Integrity Firm. Binuksan niya ang bintana at hinayaan ang sariwang hangin na pumasok sa loob. Ang bawat numerong inaayos niya ngayon sa kanyang computer ay hindi nalason. Ito ay naging mga buto ng pag-asa para sa kinabukasan ni Mia. Mama, tignan niyo po. Ang ganda ng drawing ko. Yang masiglang sigaw ni Mia habang ipinapakita ang isang larawan ng 2 babaeng magkahawak kamay sa ilalim ng sikat ng araw. Niyakap ni Liana ang kanyang anak at tumingin sa malayo. Ang katarungan
ay hindi lamang nakuha sa mga papeles ng korte, kundi sa bawat haplos niya sa buhok ni Mia at sa bawat gabi na mahimbing silang natutulog ng walang takot. Ang bawat pira-pirasong pangako na dati ay nagdulot ng sugat ay naging bahagi na lamang ng isang matibay na pundasyon para sa kanilang bagong simula. Ang paglaya ay hindi lamang ang pag-alis sa isang masamang relasyon. Ito ay ang muling paghahanap sa sariling tinig sa gitna ng katahimikan. At sa bawat paghinga ni Liana, alam niyang siya na muli ang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Isang reynang hindi na kailangan ng korona para mapatunayan ang kanyang halaga. Ang bawat pagsikat ng araw sa bintana ng bagong opisina ni Liana ay hindi na simbolo ng panibagong pagtitiis, kundi isang paanyaya ng kalayaan. Sa harap ng kanyang mesa, kung saan maayos na nakasalansan ang mga legal na dokumento at financial reports, wala nang bakas ng takot. Ang bawat numero na kanyang sinusuri ay hindi na mga lason na sumasakal sa kanyang pagkatao, kundi mga hakbang patungo sa isang matatag na kinabukasan para sa kanyang anak. Nakatitig si Liana sa isang maliit na frame sa gilid ng kanyang laptop. Isang litrato nila ni Mia habang namamasyal sa parke, suot ang mga ngiting hindi napilit, mga matang wala ng bahid ng pait. Naalala niya ang bawat gabi ng pagluha sa loob ng mansyong Reyes, ang bawat sipayong ibinato sa kanya ni Doña Esmeralda, at ang bawat kataksilan ni Marco. Ang lahat ng yon ay tila mga pahina na lamang ng isang lumang libro na matagal na niyang natapos basahin. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit, nakatanggap si Liana ng isang sulat mula sa loob ng bilangguan. Mula ito kay Sasha. Sa loob ng maikling liham, humihingi ito ng patawad, hindi para makalaya, kundi para lamang gumaan ang sarili nitong konsensya bago harapin ang mahabang sentensya. Binasa ito ni Liana ng walang galit, walang panginginig. Marahan niyang itinupi ang papel at inilagay sa shredder. Ang tunog ng pagkapunit ng papel sa loob ng makina ay tila huling hudyat ng pagtatapos ng anumang ugnayan niya sa madilim na nakaraan. Ang pagpapatawad para kay Liana ay hindi nangangahulugang pagbura sa mga nagawang kasalanan ng iba. Ito ay ang pagpapasya na hindi nahayaan ang mga sugat ng kahapon na diktahan ng kanyang bukas. Pinatawad niya si Marco at ang mga Reyes hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay ng may kapayapaan. Naramdaman ni Liana ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Gabriel, dala ang isang tasa ng mainit na kape at ang pamilyar na matatag na ngiti. Liana, tapos na ang lahat ng paperwork. Para sa educational trust ni Mia, secure na ang lahat. Ang mahinahong sabi ng lalaki. Tumingin si Liana kay Gabriel, ang taong naging anino niya sa gitna ng unos. Salamat, Gabriel. Hindi lang sa mga papel, kundi sa pagpapaalala sa akin na may mga tao pa palang marunong rumespeto sa katotohanan. Karapatan mong respetuhin, Liana. Matagal mo na itong ipinaglaban. Ang tugon ni Gabriel bago dahan-dahang lumabas, iniwan ang sapat na espasyo para sa katahimikan ni Liana. Sumiksik ang bata sa kandungan ng kanyang ina. Mama, ang sabi po ni teacher, ang pinakamalakas daw na tao ay yung marunong tumayo kahit nasaktan. Gaya niyo po ba yon? Hinalikan ni Liana ang noo ni Mia. Dinadama ang bango ng inosenteng pagmamahal. Oo, baby. Pero mas malakas ang taong marunong magpahalaga sa sarili niya nang hindi nananakit ng iba. Tandaan mo, Mia, ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko o sa apelyido. It's in your integrity and your heart. Habang pinagmamasdan ni Liana ang papalubog na araw na nagpapakulay ng ginto sa kalangitan, alam niyang ang kanyang paglalakbay ay hindi natapos sa paghihiganti. Natapos ito sa muling pagbuo ng kanyang sarili. Ang bawat pira-pirasong pangako na binuo niya sa ilalim ng ulan ay naging isang matibay na kuta na hinding-hindi na muling mabubuwag. Ang paglaya ay hindi lamang ang pag-alis sa isang madilim na silid. Ito ay ang pagiging sapat na liwanag para sa sarili mong daan.
At sa bawat paghinga ni Liana, nadarama niya ang tamis ng katarungan. Isang katarungang hindi ninakaw, kundi buong dangal na binawi.